Sa mga may Bible, sa James 1:14 to 15, sabi po rito, instead, each person is tempted by his own desire, being lured and trapped by it. When that desire becomes pregnant, it gives birth to sin, and when that sin grows up, it gives birth to death. Pwede na po tayong umupo. Instead, each person is tempted. Kaya nga ang mga tao po ay natutukso dahil sa kanilang sariling pagnanasa, own desire. Being lured, being attracted and trapped by it. Kaya sila po ay nasisilo sa kanilang desire, own desire. When that desire becomes pregnant, it gives birth to sin, and when that sin grows up, it gives birth to death. So, ang kasalanan pala ay ipinapanganak. At bago ito panganak, yung kasalanan po na ito po pala ay ipinaglilihi. Di ba pag naglilihi po, nakakaroon po ng extreme craving. Yung mga nanay na nakaka-relate po kayo. Pag sinabing extreme craving, nakakaroon kayo ng extreme desire. Gustong-gusto nyo yung isang prutas, gustong-gusto nyo yung isang bagay. Di ba pag nakakapanood ako ng pelikula, napapanood ko, hindi naman ito nangyari kay Pastora, itong extreme craving po na ito. Craving lang siguro, craving sa mangga, craving sa kwan, pero yung extreme craving, papanood ko parang yung mga hinihingi po nila ay parang hindi po ordinary. Di ba? Maghanap ka ng adobo na buhaya. At yun ang gusto kong kainin, yung adobo na buhaya. Parang gano'n yung mga napapanood ko. At yung extreme craving po na yon, kapag hindi po nila ito nakuha, ay sila po ay uncomfortable. So ganito po pala yung kasalanan, nag-uumpisa po sa own desire. At napakahirap pong labanan po ito kasi it is our own desire. Okay? Itong temptation na po ito. Pero ang temptation, kapag hindi mo siya pinatulan, hindi ka nagkasala. Kapag pinatulan mo yung own desire mo, at ipinanganak yon at pinaglihi, at ito'y pinatulan mo at lumabas, ito po ay nagiging pong kasalanan. Naunawahan po ba natin? At ang topic po ng pag-aaralan po natin ay boost your spiritual immune system. Kaya kailangan boost our spiritual immune system. Okay? Nakikita niyo po ba ito sa inyong mga posting? Kapag kayo ay may mga page, kapag kayo ay online selling, di ba? Kapag nagre-record po kayo, may nakikita po kayong ganyan sa inyong page. Post, di ba? Kanyang mga post po ninyo para may maraming maabot. Kasi ang meaning po ng boost ay to push or shove up from below. So, itulak pataas to increase the force, power, or amount of raise, or to raise. So, ibig sabihin sa wikang Tagalog, palakasin. Palakasin natin. Okay? Ano naman meaning po ng immune system? Okay, sa mga medical, may mga medical background, mayroon po tayo po rito kasali. Okay? Immune system definition, a complex network of cells, tissues, organs, and the substance they make that helps the body fight infections and other diseases. So, ibig pong sabihin, boost your immune system. Okay? Ibig sabihin, palalakasin mo yung physical na pangangatawan mo para hindi ka maapektuhan sa mga infection o sa mga sakit. At may mga, naalala ko lang, nung kami po ay nagkaroon ng COVID sa Qatar, ni Pastor Michael, tinurn ng Diyos pa nga yung pagkakaroon namin ng COVID into positive, negative into positive, kasi ang accommodation po namin ay luxury hotel sa Qatar. Kapag staff ka, luxury hotel yung accommodation mo. Ang ginawa sa amin, kasi wala pang vaccine, di pa lumalabas po yung vaccine, wala pa namang gamot, ginawa po sa amin, pinost po yung immune system po namin. Ang sarap kasi, almusal pa lamang namin, yung isang kahon ng cake, malaki po yun. Imagine niyo yung box ng ganong kalaki, punong-puno po ng pagkain yun, almusal, at tanghali, at hapunan, at masasarap. Yung steak, grabe, yung mga pinapakain po sa amin. At napakahalaga na i-boost po natin ang ating body immune system in order for us to have a balanced life. Amen? Kailangan
Balanced life po tayo. So may mga sinulat po ako rito na to boost our immune system. Okay? Body immune system. Sabi rito, nakita ko lang din naman to, don't smoke, eat diet, high in fruits and vegetable. Yeah, Brother Andrew. Exercise regularly. Ayan, ginagawa ko po yan. Ginagawa po natin po yan. Maintain a healthy wealth. Maintain a healthy wealth. Amen? Oh, sabi ng tita ko, ha? Wait, pala. Wait. Binabasa ko na nga, mali pa. Maintain a healthy weight. Get adequate sleep. Take steps to avoid infections, such as washing your hands frequently and cooking meats thoroughly. Kailangan daw, iluto mo siyang maigi. Ayan, si Willie Ong, sabi niya, try to minimize stress. Huwag po tayo pong ma-stress, magkaroon po tayo ng kapayapaan po ng Diyos. Ano ba yung kapayapaan ng Diyos? Ang kapayapaan ng Diyos, ang daming problema, ang daming trouble, payapa ka pa rin kasi nagtitiwala ka po sa Diyos. Hindi po nakabase po sa sitwasyon. Hindi ka nai-stress. Keep current with all recommended vaccines. Okay, so yun. Nagpabakuna po tayo. Bata pa lang po kami, nandun po na po yung bakuna. Okay, so yun po yung sinasabi ko na we should have a balanced life. Kailangan din naman, balance po yung life po natin. Hindi lang puro spiritual po tayo, tapos napapabayaan po natin po yung katawan po natin. Amen. Andiyan pa po ba tayo? Pero yung boast, yung sa topic po natin, boast your spiritual immune system. If we are boosting, the word, di ba? Boosting our body immune system, kailangan kapag balanced life, we should also boost our spiritual immune system. Ang ibig sabihin, palakasin po natin yung ating spiritual na buhay para makalaban po tayo. Why do we need to boast our spiritual immune system? Bakit? Because our hearts are already infected by sin because of Adam and Eve. Romans 5:12. Therefore, just as through one man's sin entered into the world, and death through sin, and those death spread to all men because all have sinned. Kasi infected na po tayo whether you like it or not. Tignan mo yung katabi mo, he is infected of sin. Nakapasok po kasi po yung kasalanan sa ating pong buhay. Halimbawa na lang, yung kasalanan po ay virus. Alam niyo po ba kung sino ang gumagawa po ng virus? Mga masasamang tao, gumagawa sila po ng virus para kumita at mag-sell na naman sila ng antivirus, papadara po sa ere, papasok po sa network po na, sa computer po natin, sa cellphone po natin. Ngayon, yung cellphone mo, gumagana ng tama kapag napasukan po ng virus, sisirain po yung sistema ng pagkagawa ng iyong cellphone at ng iyong laptop. Ang kasalanan ay sinira po yung sistema na ginawa po ng Diyos po sa tao. Amen? Yung po yung pinaka-virus. Dati, ang tao ay nilikha ayon sa wangis po ng Diyos. Created in the image of God. Hindi naman ang Diyos talaga ay image na may ilong po na ganito. Kaya unawahin po natin. Ang image po doon is the nature of God, hindi po physical image. Kasi kapag may ilong po ganito, dapat mayroon ding uhog. Diba? Kapag may heart po na physical heart, di mayroon 4 na barbula. Tapos, baka mamaya, mabypass pa. Diba? Tututuban, umaagos ang dugo. Ganun pa yon. The heart of God was grieved. Kundi, yun po ay figurative. Pag sinabi, the heart of God was grieved, ang ibig sabihin, ang Diyos ay may pakiramdam. Marunong siyang magalit, marunong siyang masaktan, marunong po siyang magmahal. Kapag sinabing, right hand of God, the right hand of God spans the heaven, ibig sabihin po, hindi po physical right hand. Hindi inunat ng Diyos yung kanyang kamay doon sa kalangitan tapos hinabi po yung mundo. Kundi right hand represents power. Andiyan pa po ba tayo? So hindi po physical. In the image of God ay hindi po physical. We are created in the likeness of His holiness and righteousness. Genesis 1:31 sabi, and all that God has created
was very good. Ito ay mabuti. Napasukan lang ng masama. Napasukan ng kasalanan na virus. Kaya yung tao, built-in sa kanya yung kasalanan. Ano ang evidence na ang tao ay built-in sa kanya yung kasalanan? Yung bata. Yung bata, maliit pa lamang, kapag sinabi mo sa bata, wag mo akong kikisan, gagawin ng bata, mas kikisan ka nung bata. Mas hahalikan ka nung bata. Kapag sinabi mo sa bata, wag kang pupunta dyan, mas lalong pupunta yung bata doon. At kapag lumaki na yung bata, ang sinasabi po natin, tinan mo itong batang to, nagpapatubo ng sungay. At lumaki pa yung bata, at naging matanda na yung bata, kung ano yung bawal gawin at pinagbabawal ng Diyos, ang sabi nila, yun daw ang mas masarap na gawin. Tama po ba? Kasi yung hilig po ng laman, yun po yung desire po ng laman. Amen? Kaya built-in po sa tao ang kasalanan, yung nature of sin, minana po natin kay Adan at saka kay Eva. Kaya we should boast our spiritual immune system. Ano pa? Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay likas na sinungaling. Okay, ito ay mandaraya at likas po na masama. Sabi po ng salita po ng Diyos, yung puso ay likas na mandaraya, deceitful, at likas po, desperately wicked. Ito po ay masama. Kasi nga infected. Kaya nga kailangan bumalik po tayo sa katuwiran po ng Diyos. Ano bang sinabi ng Mateo 6:36? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sabi ng mga nakinig po kay Jesus Christ, nasaan yung kingdom of God? Sabi nila kay Jesus Christ, hinahanap nila ang kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ, the kingdom of God is not here and there. The kingdom of God starts from your heart. Kapag may kingdom, anong nasa kingdom? Hari, king. Jesus Christ is the king. He must rule our hearts. Kaya nga, huwag tayong magdepende sa ating pong puso. Kailangan magdepende po tayo sa kay Jesus Christ. At sinabi pa, seek ye the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin ni God's righteousness. Righteousness comes from the root word right. Amen? Righteousness of God. Ano ba yung righteousness sa Tagalog? Right pala. Ano yung right sa Tagalog? Tama. Ibig sabihin, saliksikin mo muna yung tama sa Diyos kasi may tama sa'yo, hindi tama para sa Diyos. Saliksikin mo muna yung tama sa Diyos at gawin mo yung tama sa paningin po ng Diyos. Kasi may tama sa tao, may righteousness of man, pero may righteousness of God. Yung mga tao na nagpako kay Jesus, akala nila tama yung kanilang ginagawa eh. Kaya nga sabi ng the Apostle Paul, Romans 10:1-3, sila ay nagsisikap na sila ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aakala nila ng tama para sa kanilang sarili. Amen? They have zeal for God, but they are not doing according to the righteousness of God. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God. Uulitin ko, right is tama, umatuwid. Saliksikin mo yung tama para sa Diyos, hindi tama para sa sarili mo o hindi tama ayon sa paningin mo, kundi tama sa Diyos. At kapag nakita mo na, gawin mo ng tama ayon sa pinag-uutos po ng Diyos. So hindi po tayo nagdidepende po sa ating pong puso. Ano pa? Bakit natin kailangan i-boost our spiritual system? Spiritual immune system. Because we have so much unseen enemies in this world and in the spiritual realms to fight. Mayroon tayong napakarami na kaaway na hindi nakikita dito sa lupa at sa kalangitan. Ephesians 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, with S, plural, against the powers, with S, plural, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. Ay, gaano karami yan? Ano pa? Wherein in the time past you walk according to the course of this world.
yung pamamalakad ng mundong ito. Ano ba yung pamamalakad ng mundong ito? According to the prince of the power of the air. Grabe ano? Prince of the power of the air. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Sa Old Testament, ang labanan ay flesh and blood. Ngayon, ang labanan po ay espiritual. Higit lalo kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at Hari ng iyong buhay, mag-i-start ang iyong labanan. Kung hindi ka naniniwala na may labanan at may kalaban ka, ibig sabihin ay talunan ka na. Because you are giving in to the works of these enemies. Nandun ka na kasi, kasama ka na kasi nila. Kaya hindi ka na lumalaban. Pero kapag lumalaban ka, mararamdaman mo sila, yung kanilang presensya, yung kanilang puwersa. Mararamdaman mo kasi nilalabanan mo. Halimbawa na lang, nilalabanan mo na hindi ka tumingin sa sexy brother Reynan. Di ba? Nagpe-Facebook ka halimbawa, nakita mo na sexy, puspos ka ng panalangin. Kapag puspos ka ng panalangin, kayang-kaya mo siyang labanan. Pero kapag hindi ka puspos ng panalangin, magkakaroon ngayon ng struggle. Ayokong tignan, pero tinitignan mo pa. Masama ito, pero tinitignan mo pa. Ibig sabihin, lumalabang ka. Amen? At napakarami pong Kristiyano hindi makalaban kasi nga, yung kanilang immune system ay mahina. Andiyan pa po ba tayo? So marami po tayo pong kaaway. We wrestle not against flesh and blood, but against these forces. Ang dami po. Sa totoo lang. At sila po, ginagamit po nila ay deception, pandaraya. Number 3, because our flesh is weak and easily gives in to what it desires. So yun po yung text po natin. James 1, 14 to 15. Instead, each person is tempted by his own desire. So mismong sarili mo pala, yung sarili mo ay kalaban mo. So yun po yun. Ano pa? Because there will be trials of our faith in Jesus Christ. Mayroon kasing pagsubok. 2 Timothy 3:12. Oo. At lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay nangagbabata ng pag-uusig. Amen? Lahat tayo na gustong mabuhay ng kabanalan kay Kristo Jesus, mayroon po tayong pag-uusig. Mayroon po tayong pagsubok. Mayroon po tayong mga sarit-saring mga binabata. When does a child of God fall into sin? Kailan ba nahuhulog ang isang anak ng Diyos? Sa kasalanan. When he or she is physically strong, but spiritually weak. Kapag ang lakas-lakas ng iyong katawan, magmula umaga, paggising mo, ang ginawa mo, nagbasa ka na ng messages from your cellphone. Di ba? Nung pagkatapos mo, nakipagchismisan ka kay kumari doon sa labas. Abay, ang daming chismis. Amen? Nung umuwi ka sa bahay, siyempre, pakakainin mo yung katawan mo. Tapos mong kumain, manunood ka ngayon ng telenovela. Ni hindi ka man lang nakapanalangin, ni hindi ka man lang nagbasa ng Biblia. Anong malakas sa'yo? Flesh. Ini-exercise po pa nga yung flesh mo eh. Nagbabarbel ka eh. Di ba? O, kumusta naman yung espiritu mo at kaluluwa? Ito po kasi po, kailangan na i-boost po natin ang ating spiritual immune system. Dahil may tatlong sangkap po ang ating pong katauhan. 1 Thessalonians 5:23. Make the God of peace himself make you holy in every way, and may your whole being, spirit, soul, and body remain blameless when our Lord Jesus the Messiah appear. Okay. So, our whole being is composed of spirit, soul, and body. Tatlo po yan. Spirit, soul, and body. Ngayon, kasi po ang lahat po ng mga tao halos ay nakakonsentrate lang sa kanilang body.
nakakonsentrate, kapag nagplano sa hinaharap, patungkol sa kanyang body, patungkol sa kanyang pangsariling nasa, kapag siya ay kumain, kapag siya ay nagpaganda, patungkol sa body, kapag siya ay nag-exercise, kailangan yung kanyang body ay maganda. Inaalagaan niya yung kanyang body. Amen? May mga regimens. Yung kanyang body, may mga ginagawa para hindi magkasakit yung kanyang body. Pero never na naging concern halos lahat ng mga tao sa kanilang soul and spirit. Never. So, i-explain ko po sa inyo, kasi araw ng mga patay, ano po ba ang difference between the spirit, soul, and body? Sabi ng Diyos, sa Genesis 2:7, nalikhain ng tao, "And the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul." At ang Diyos ay kumuha ng alabok, at ito po ay kanyang hinulma at naging tao, at kanyang hiningahan sa ilong at naging buhay na kaluluwa. So yung dust, yung alabok na hinulma, anong tawag nyo doon? Yun ang body. Yun ang katawan. Yung galing sa alakabok, yun po yung katawan na inaalagahan po ng tao na halos ayaw madapuan ng lamok, pinapakanda, ang dami-daming lotions na binibili para ipahid dun sa kanyang katawan. Yun yung body. Babalik sa alikabok. Ano naman yung spirit? Ang sabi doon, "And God breathed into his nostrils the breath of life." Hiningahan ng Diyos sa kanyang ilong. Anong ibig sabihin ng hiningahan? Yung po yung spirit. Ang meaning po ng spirit, roa, ay hangin. Hiningahan ng Diyos yung tao sa kanyang ilong. Di ba may kasabihan tayo? Kaya siguro ganyan ang ugali mo. Katulad ng tatay mo kasi nahingang ka ng tatay mo. Tama? Nahingang ka kasi ng tatay mo kaya ganyan ang ugali mo. Parehas na parehas mo yung ugali ng tatay mo. Ibig sabihin, mayroong nature of God sa atin. Dito sa ating loob. Hiningahan tayo ng Diyos, kaya alam natin, kahit na walang Biblia, kahit na walang constitution, ang masama at mabuti. Kaya nga, mayroon tayong konsyensya. Yun ang spirit. At kapag na-born again ka, yung konsensyang yun ay tataas kasi may conviction sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ano naman yung soul? Nung hiningahan ng Diyos, yung katawan, yung alikabok, ano nangyari sa kanya? And the man became a living soul. Ito yung tunay na tayo. Yung nakakaramdam, yung nag-iisip, yung umiiyak, yung nagdi-decide kung ano yung tama at mali, at marami pang iba. Ito yung tunay na tao na nasa ilalim po ng ating pong katawan. Kaya kapag unawahin po natin, yung ating pagkatao na kaluluwa ay binihisan ng Diyos ng katawan para ito ay mabuhay. Dapat ayon sa kalooban ng Diyos kasi may hininga ang Diyos sa Kanya. Naunawahan po ba natin? Ito yung pagkatao po natin. At kapag sinabing katawan, kung ito ay damit sa ating kaluluwa, itong katawan, damit lang ito sa ating kaluluwa. Di ba? Yung damit, kapag hindi mo inalagahan yung damit, masisira. Di ba? Pwede mong lagyan ng damit, pwede mong siyang sprayan ng pintura, pwede mo siyang sirain yung damit. Kapag hindi ka maalaga, di ba? Kaya ito po yung damit. Ito yung damit po natin. Damit po ito ng kaluluwa. Kailangan alagahan mo rin yung damit ng iyong kaluluwa, parte na ibinigay ng Diyos yan, alagahan mo rin. Nagiging masama lang kapag nakakonsentrate ka dito lang sa damit na pansamantala kasi iwanan mo. Amen? Ang alikabok na galing sa alabok, galing sa alikabok ay babalik sa alikabok.
Ngunit yung ginawa ng Diyos, created in the image of God, ang Diyos ay hindi namamatay. So yung kaluluwa ay hindi po namamatay. Amen? Malinaw po ba? Our souls is what God is going to judge, not the body. Ang kaluluwa ang huhusgahan ng Diyos, hindi ang katawan. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwa na nakakasala, ito ay mamamatay. Mateo 10:28. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo, yaang namakapupok sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino nagsasalita? Jesus Christ. Kino-quote ko lang. May impyerno pala. Amen. Grabe ano? May impyerno pala. Akala ko yung impyerno ay imagination lamang. Ito ay likha lamang ng kaisipan ng mga tao. Pwede kaya gawin ng Diyos yung dagat-dagatang apoy? Pwede. Nagbigay na nga ang Diyos sa atin ng example. Ano yung example na Diyos na araw-araw nating nakikita? Yung dagat-dagatang apoy na paggising mo pa lamang sa umaga, it represents another day. Ano yung nakikita po natin? Araw. Di ba yung araw made of lake of fire and sulfur? So pinapakita ng Diyos every morning, anak, mayroon yung perno, ayan no? Yun ang representation. Amen? Yung araw ay dagat-dagatang apoy. Hindi ko naman sinasabi na yung araw yung imperno. Amen? So, ibig sabihin, wag daw po natin pwedeng, dapat katakutan yung pumapatay ng katawan, hindi kaya niyang patayin yung kaluluwa. Mayroong pagkakaiba ang katawan at kaluluwa. Yun po yung pinaka-ibig sabihin. So, 3 M's to boost our spiritual immune system to avoid sin. Number 1, manalangin lagi at mag-ayuno. Okay? Mateo 26:41, kaya mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So, kailangan daw po manalangin po natin, tayo po, to boost our spiritual immune system or to boost our spiritual strength. Okay? Ano pa? Datapwat ang ganito ay hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. So may matigas na ulo na demonyo. May matigas na ulo na demonyo na hindi basta-basta nakukuha sa panalangin. Di ba yung demonyo? Di ba, pabalik-balik lang yan. Parang tao yan. May matigas na ulo na tao, pabalik-balik. Nang iinis. Di ba? So, yung mga demonyong daw yan, yung mga matitigas na ulo na demonyo, sabi ni Jesus Christ, you should pray and fast. Magninay-linay, nilay-nilay, o makinig lagi sa salita ng Diyos. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and thou shalt have good success. Amen? So, ano pa? Romans 10:17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig, at pakikinig ng salita po ng Diyos. So, napaka-importante pala ng pakikinig. Kung tinatamad kang magbasa, ay makinig ka. Huwag mong labanan. Pakinggan mo para magkaroon ka ng pananampalataya. Pumunta ka sa church para mapakinggan mo yung salita po ng Diyos, para magkaroon ka ng pananampalataya. Kasi habang pinapakinggan mo, yung pananampalataya mo sa Diyos ay lumalaki. Mas nakikilala mo ang Diyos kung sino talaga siya sa iyong buhay. Amen? Ang Diyos pala ay hindi parang aso na kapag tatapunan mo ng puto, saka mo lang binibigyan ng pansin.
Ang Diyos pala ay hindi pala isang cellphone na kapag naalala mo na gusto mong makita yung kanyang mensahe, saka mo lamang siya titignan. Ang Diyos pala ay dapat parte ng pang-araw-araw na buhay po natin kasi siya yung nagbibigay po ng ating pong kalakasan. At marami pang iba, kaya ka nakakapagtrabaho ay dahil sa Diyos. Kaya ka nakakapag-aral ay dahil sa Diyos. Kaya ka may tagumpay dahil lamang sa kapahintulutan ng Diyos. Magpakapuspos sa Espiritu ng Diyos. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. You shall receive power. Power to fight our own evil desire. Power to fight the desire of the enemies to conquer us. Power to fight sin. Power to fight temptation. We will receive power. Amen? At kung gusto pa natin ng power, ipagkakaloob sa atin po ng Diyos. Anong gusto mo? Gusto mo na ipatong yung iyong kamay at may sakit ay gagaling, hingin mo. Conclusion, ang katawan ay yari sa alikabok, alabok at babalik sa alabok. Pero yung kaluluwa na mula sa Diyos ay babalik sa Diyos para hugasan niya. Ang kaluluwang walang espiritu ng Diyos ay walang lakas sa espiritu at nakakasala ng kaluluwa. Kaya't palakasin natin higit sa lahat ang ating espiritu at kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. At para magkaroon ng tama at matibay na ugnayan sa Kanya, dahil ang kaluluwa ay magpasawalang hanggan, samantalang ang katawan ay panandali.